Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng KNM, Elenita Kaskasan and Family, Regatio Family, Panlake Family, Dorado Family, Wilma Domingo, Soriano Family, Nora and Ryan. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Emelito Sibilia, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Sene Lago, at Rodrigo Ramirez. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat at Lay Eranista. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo Kaskasan, Conrada, Ismael, Rodolfo, Dr. Nixon C., Angelina Pineda, Jubencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Consuelo Anchudoro Cordova, Agustin and Antipas, Rian J. at Andrian. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Ang ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang na Espiritu Santo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapaaran ng unang-unang ngayon at magpakailanman magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father Benjamin Solamilio. Tawag namin laging dinggin, sambo namin iyong pakinggan, dinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, ang aming kahilingan. Kami ay
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa pagdiriwang natin ng unang linggo ng Adbyento, sinisimulan natin ang panibagong taon ng liturhiya. Ang Adbyento ay nangangahulugan ng pagdating ng Panginoong Hesus. Ito ang gumagabay at naghahanda sa atin upang ipagdiwang ang kapaskuhan ng pag-alaala naman sa pagsilang ni Jesus sa piling ng sangkatauhan. Binubuksan din ng Adbyento ang ating isipan upang paghandaan ang maluwalhating pagbabalik ni Kristo sa katapusan ng panahon. Maging handa nawa tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon upang buong galak niya natin siyang patuloyin sa ating mga puso. Sa puntong ito, atin na pong sisindihan ang unang kandila ng Adbyento nating Advent Rite po. Ama naming mapagmahal, pinasasalamatan ka namin sa pagsusugo mo ng iyong anak na si Jesus. Siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng tao. Siya ang karunungan ng gumagabay at humuhubog sa amin. Siya ang tagapagligtas ng lahat ng bansa. Pagpalain mo kami sa pagsisindi namin ng mga kandila ng korona ng Adbyento. Naway ang liwanag nito ang maging tanda ng pangakong katubusan kay Kristo. Pumarito nawa siya tuwag magluwat, hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay tayo, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan.
Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Inihahayag ni Isaías ang marubdob na paghihintay ng Israel sa pagdating ng Panginoon. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. Sa panahon ng Adbyento, ganito rin dapat ang ating mararamdaman. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas, at ang puso nami iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw, at ang mga bundok kapag nakita ka'y magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumutulong sa mga lingkod mo, na buong tiwalang nananalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa nung una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit nami, mga dahong lagas. Sa simoy ng hangin, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kamit ng lawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami ng lawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami ng lawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubi, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap.
Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalugmot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit ang pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami. Nananawagan si San Pablo sa mga taga-Korinto na manatiling matatag sa pananalig sa Diyos hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Napapanahon ang panawagan ni San Pablo, ngayong masaya tayong naghihintay sa pagdating ng Panginoon, ang Berbong nagkatawang tao. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual. Habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo, kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia.
pag-ibig mo'y ipakita. Lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman maging handa kayo lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Ngayong linggo po ay ang unang linggo sa panahon ng Adviento. Sabi ng Ebanghelyo sa English, "Watch therefore, you do not know when the Lord of the house is coming." Hindi natin alam kung kailan darating ang amo o may-ari ng bahay. Parang malaking sorpresa kanyang pagdating. Pero alam nyo ba, hindi lahat ng sorpresa ay kaaya-aya. Hindi lahat ay masayang sorpresa. Meron ding masaklap sorpresa. Lalo na kapag dumating ang amo, wala yung alipin, natutulog, nagpapabaya sa kanyang responsibilidad. Ang sabi ng ating ebanghelyo sa English, "May he not come suddenly." Anong not coming suddenly? Taon-taon naman nasa kalendaryo na natin ang event. No? Hindi naman nagbabago ang schedule. Lagi itong kasunod ng Christ the King, di po ba? At kung sakaling nakalimutan natin ang Adviento, pagpasok mo ng simbahan, very predictable. Kasi ang kulay ay violet. Nagbago. Wala nang masyadong bulaklak. Very prominent yung makikita nating Advent wreath na may 4 na kandila. At walang gloria ang ating misa. Kaya masasabi natin, Advent na pala. Everything is predictable. Yan ang Advent bilang liturgical season. Pero alam nyo ba, ang tunay na Advent, ang tunay na pagdating ng ating Panginoon, unfortunately, is unpredictable. Walang schedule. Hindi natin alam kung kailan siya darating. Kaya ang tanong sa atin, nakahanda ba tayo sa kanyang pagdating? Handa ba tayong masurpresa? 2 punto gusto kong i-propose para sa ating pagninilay, para sa ating unang linggo ng Adviento. Unahin natin yung masaklap na surpresa. Kasi sa pangalawang punto, tingnan natin yung masayang surpresa. Marami tayong karanasan tungkol sa masaklap na surpresa. Alam nyo ba, ang surpresa or surprise is one of the 7 universal emotion
Dumarating ito kapag biglang may nagpakita, bigla kang nakarinig, nakaramdam, no? Na hindi mo inaasahan. Kaya nga, surpresa unexpected. Itong surpresa magnifies the emotion. Nagdaragdag sa atin ng iba yung galak o di kaya lungkot o takot. Tayo mga tao, meron tayong tendency to be complacent. Alam mo ba yung complacency? Tagal pang darating yan. Maya na, no? Matutulog muna ako. Matagal pa yung alas 6. No? Maya pa yan. Matutulog muna ako. The complacency is the kind of disposition that prepares you for tragic surprises. Yun bang kulang sa paghahanda? No? At ang masaklap, yung gusto mong gawin, matagal mo nang balak gawin, pero parating nating dinidelay, pinupospone, bigla na lang hindi natin magawa. Huh? It's too late. Tawag natin dyan, procrastination sa English. You heard of that word, procrastination? Procrastination, ibig sabihin ay yung voluntarily delaying something that must be done. Alam niyo po, yung namatay yung kapatid ko, hindi sila okay ng pamangkin ko, anak niyang babae, yung nasa Canada. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung tampo ng pamangkin. Pero namatay nung kapatid ko, hindi pa sila ayos. At nung dumating siya sa funeral mass, ako yung nagmimisa. Talagang humagulhol yung pamangkin. Ang sabi niya, "Ma, sorry talaga. Hindi kita natawagan. Sorry talaga, hindi ako, no? Hindi kita nakausap. I love you. Patawarin mo ako." Patawad huli na. Maririnig pa ba niya yung patawad? Medyo tumagal sana yun kung patawag siya. Years din naman ang inabot ng tampo niya. My sister was trying to reach out pero talagang katigasan ng ulo. Pwede mangyari ito sa atin na hindi tayo makahingi ng sorry o hindi tayo makapagpatawad. Ang masaklap doon, you are planning it all along pero hindi natin nagawa. Diba? You have the will to do it pero there's no action. Alam niyo ba ang demonyo is tempting us by saying, "Don't you worry, there's still time. Kung mo nang gawin yan, meron pa namang oras." Yun ang temptation ng demonyo sa atin. No, mamaya na yan. This Advent, itong Adbyento ay isang paalala sa atin na lahat ay lilipas. Everything is passing. Kaya time is very precious. May mga bagay na dapat nating gawin habang may panahon pa. Habang nariyan pa. Pag nawala na, napabayaan natin. Hindi natin maibalik na. Diba? Dalasan yung complacency natin kasi dapat tayo malakas pa tayo. Very complacent. Alam niyo, may kanta si Paul Anka, my favorite song, Time of Your Life. Diba? Ang sabi doon, "Good morning, yesterday." Narinig niya, "You wake up and time has slipped away." Paggising mo sa umaga, time has slipped away. Kaya good morning yesterday na lang siya. Lumipas na. Kung anong pwede nating gawin, gawin na natin ngayon. No? Baka time has slipped away. The complacency makes us forget na maikli lang ang buhay. At lilipas. Kaya, reminder of Advent for us. Gawin na natin. Kaya, this leads to our second point, the pleasant surprise. Advent also was a pleasant surprise for all of us. Marami tayong nakikita, napapanood sa Facebook natin, yung daddy na sinurpresa yung anak niya. Diba? Yung usually, military siya, army siya. Biglang darating sa school, na hindi alam nung anak. Napanood siya sa Facebook. Tinawag ng principal, akala nung estudyante, nakagawa siya ng kasalanan. Nung nakaupo na siya sa harap ng principal, yung daddy pala niya nasa likod ng pintuan. Army. Has been assigned for far distance siguro, quite some time na hindi niya nakita. Nung nakita niya, daddy niya, birthday pala nung estudyante, ginakap siya. Sa surprise, no? Surpresa sa kanya. Masaya itong surpresa na ito. Pero minsan kung bakit ang surpresa ay hindi masyadong appreciated dahil meron tayong expectation.
May mga bagay na nangyari, subalit hindi natin in-expect. At kahit hindi ito natin in-expect, sana it will lead us to hopeful expectation. Advent ay parang babaeng malapit ng mga anak. Ito yung paboritong image rin ni Saint Paul. Kanyang image ng Advent, para tong babaeng malapit ng mga anak. Diba? It looks like the end. Mga anak na for 9 months. But it is signaling a new beginning. Kaya nga katatapos lang ng ating liturgical year ng 2023, Advent na, it's like signaling a new beginning. Beginning, there is birthing that is about to take place. Kaya Advent is leading us to a new hope, a new life. Kung gusto nating masaya at pleasant surprise, lagi po tayong maghanda. Kaya nga di ba nung nag-aaral tayo, kahit na hindi magsabi ng exam yung teacher natin, nagbabasa tayo paggabi. Nagpiprepare tayo kasi baka bukas, pagdating niya, unannounced quiz. Mag-test pala yung teacher natin. Pero kapag nakapaghanda tayo, hindi tayo matatakot kahit pa mag-exam si teacher dahil nakapaghanda tayo. Pero kapag hindi ka nakapag-aral, parang it's like the end. Papawisan ka, andyan na si teacher, hindi ka nakapag-handa. Alam nyo, kahit ang kamatayan, hindi tayo matatakot as long as we are prepared. Death can still be pleasant pag tayo'y handa. Kung sa negative surprise, meron tayong binanggit na procrastination. Dito sa positive, being decisiveness. Kaya nga sa kanta natin na, lamang, alam niyo kantang yon? Sa daigdig na kaya't anuman ang mabuti, maaring gawin ko ngayon, o anumang kabuti, maaari kong ipadama, tulot ninyong magawa ko, ang mga bagay. Kinakanta natin yan. Wag ko itong ipagpaliban, o ipagwalang bahala. Huwag nating ipagliban, ipagwalang bahala kung ano mang nagagawa natin ngayon para there will be pleasant surprise. Kasi nakapaghanda tayo. Hindi natin ipagliliban. Kaya nga, that is to seize the moment. That the opportunity, kailangan natin kunin yan. So, because it will just pass by. Kung hindi natin na-seize the moment, hindi natin nakuha, sayang. Kapag hindi tayo nakapaghanda, we are more disposed for pleasant surprises if we are always ready. Kaya the last word, kung babasahin natin itong sa English, ang ating Ebanghelyo, ang last word doon ay watch. Ito sa atin, maging handa kayo. And be watchful and be surprised to things that are beautiful. Watch. Otherwise, we miss the grace moment. Kaya maging laging handa tayo. Itong hamon sa atin ng unang linggo ng Adbyento. Paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoon. Let us all be watchful at maging laging handa. Amen? Magsitayo tayong lahat. Sabay-sabay nating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. idulog natin sa Ama na turuan tayong maging handa sa puso at isipan upang maging marapat tayong tumanggap sa nalalapit na pagdating ng kanyang bugtong na anak
Kung pagtitiwala nating idalangin at sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo at panatiliin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapaghati din sila ng mabuting balita ni Hesukristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa iyo, Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandali ng katahimikan, isama natin ang ating pansariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, patatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ng anak mo at aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay
Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na gayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapos. Ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa kanyang lantarang muling pagdating ang pangako niyang kapanapanabik ay naming lubos na makak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangit. Kami nagbubunyi yung kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napapuno ang langit at lupa ng kaliwanagan mo. O sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanina. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot. Tanggapin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at sa kapagpapatawad ng mga. Gawin ninyo ito sa ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus na aming mahal, ligtas mo kami tanan. O Jesus na aming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo. Ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Jose na aming obispo at ng tanang. Dalahanin mo rin ang mga kapatid na nang may pag-asa, sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat
Tawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwa. Tawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina, San Jose ang kanyang, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, Manya at nakalat ay sa makapangyarihan naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at ipahayag natin ng lakas. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Ses. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ng aking kapayapaan ang ibinibigay ko.
Tunghayan mo aming pananampalataya at ang aming pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasaway. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging At sumaiyo rin. magbigayan kayo ng kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kapalad tayong inaanyayahan sa kanyang katawan ni Kristo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Bilang paganda sa ating kapistahan, tayo po ay magkakaroon ng second collection. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos ng ang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayon sa kalooban. Ang tulong po ninyan siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Ang granti po nito, iyayang tunay, pero ng solidad, siyang magbibigay. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos na lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng tanan. Halina't magbigay ng ayos sa kalooban. Ang tulong po ninyan siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Ang granti po nito, iyayang tunay, pinang salita, siyang magbibigay. Ang tulong po ninyan siyang kailangan sa pagtaguyod ng ating simbahan. Ang granti po nito, iyayang tunay, pinang salita, siyang Mga paanyaya, sa darating na Biyernes ay ang dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Ang atin pong banal na misa ay sa ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. Pagtapos ng misa sa ika-6 ng gabi ay ang prosesyon. Ika-9 ng Disyembre, araw ng Sabado, ay ang parole-making contest sa mga kabataan na may edad 7 taong gulang hanggang 13 taong gulang. Sa mga nais pong sumali, maaari po kayong makipag-ugnayan kay Ate Jeline, coordinator ng sambayanihan o kaya sa opisina ng ating parokya. Ika-12 ng Disyembre ay ang kumpilang bayan, edad 12 pataas. Sa mga nais pong magpakumpil, maaari po kayong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya para sa mga requirements at schedule ng catechesis at kumpisal. Ika-15 ng Disyembre ay ang simula ng ating simbang gabi sa mga barangay na sakop ng ating parokya sa ganap na ika-6 ng gabi. Ika-16 naman ng Disyembre ay ang Misa de Gallo sa ika-4 at kalahati ng madaling araw sa ating parokya. Sinisimula na rin po natin ang pag-aalay ng mga Christmas balls sa bawat misa ngayong panahon ng Adbyento.
Sa mga nais mag-alay, makipag-ugnayan lamang sa harap ng ating simbahan. At bilang paghahanda na rin sa ating kapistahan, tayo ay magkakaroon ng second collection tuwing Sabado sa ika-6 na gabing misa at sa lahat ng misa sa araw ng linggo. Maraming salamat po. Tumayo ang lahat. Maraming salamat din po sa lahat ng nakiisa sa ating banal na misa ngayong gabi at sa mga nag-serve, naglingkod at naghanda para sa ating pagdiriwang. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawa ng pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ng misa, humayo kayong taglayang kapayapaan at kabutihang loob ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Maraming salamat. Pagkasa tayo'y maghihintay sa ating Diyos na may pagliligtas at kay Jesus na siyang tanging gabay ng mga taong humahanap ng landas. Tayo kanapi ating kaligtasan, namin kay Jesus ay matatagpuan. Ang panahong ito na magpagat, daan sa pagsalubong ay Jesus kahit kailan.